Okay, hello guys. So ito na nga pala yung aking MacBook Air 15-inch. Yung latest MacBook release ngayong year na to. So ito yung M2 chip na tinatawag. So nagkakahalaga to guys ng ang binayaran ko is more or less nasa 83,000 kasama itong kanyang cable, yung dongle. Ito guys. Ito kasama. Dito kasamang yung USB. Bali, ito lang siya, type C going to normal na USB para magamit yung mga old USB hard drive. Yan. So, bali, by the way guys, ito, share ko lang. Pagdating sa looks, no, yung MacBook is talagang okay siya. No? Kaso nga lang, syempre, medyo pricey. Pero kung afford mo naman, why not ba? Pero kung hindi, at gusto mo talaga, always save some money or just make sure na hindi apektuhan yung normal na lifestyle mo. Wag din tayo masyadong sunod sa mga uso guys. Okay, by the way, balik tayo sa So ang isa sa mga nagustuhan ko dito, kung titingnan nyo, pag pinower on ko siyang ganyan, dahil meron na nga siyang fingerprint, pagka in-off mo siya, for example, yan, tulad yan, ngingiti-ngiti siya, di ba? Tapos pag pinindot mo to, yan, ganun siya kabilis. On na kaagad yung MacBook. And then at the same time, pwede mo rin itong gamitin pang yung Touch ID, pwede mo siyang gamitin pang security purpose pagka mag-online payment ka. So pwede mo siyang gamitin. So isa yun sa mga nagustuhan ko sa Mac kasi dahil nga sa mga malimit din ako bumibili ng mga online purchases. So mas maganda, mas secured yung equipment mo. Iwasan nyo mag-login sa kung ano-anong mga computers and mobile phone na hindi sa inyo para hindi kayo masyadong ma-expose sa mga hacking incident. So, okay. So, mabalik tayo sa video na to. No? So, meron pa palang isang special feature itong latest update ng MacBook tsaka ng iPad. No? So, meron kasi ako ditong iPad Air. iPad Air lang yan. No? So, ang isa sa mga nagustuhan ko dito yung tinatawag na screen mirroring. No? So, halimbawa, habang may ginagawa ka, at the same time, gusto mo naka-standby yung messenger mo rito, di ba? Para hindi ka na mag-switch sa Windows, since meron ka namang extra na iPad like mine or may old version kayo ng iPad, pwede siyang gamitin as long na pareho silang updated sa latest iOS. Okay, so eto guys, ang kailangan nyo lang gawin dito is dapat nakalagay siya sa hand off, dapat naka-switch on yan, and then dapat pareho silang nasa same Wi-Fi network. Iisa lang ang kanilang Apple ID, no? Dapat same na Apple ID ang gagamitin para magamit niyo itong features na to. So dito guys, sa portion na to, sa may yan, makikita nyo, no? May mga choices dito tulad niyan. Okay guys, so ito i-close up ko lang. Ayan. So makikita niyo dito sa may window na to, no? Dito sa yan, sa button na yan, click niyo lang to. And then screen mirroring. Then lalabas na si iPad. So tingnan natin guys, Click ko lang yan. So makikita nyo automatic na siya kagad nagkaroon ng screen, no? Ibig sabihin meron ka na agad secondary screen para sa MacBook mo. So ibig sabihin na yung inyong equipment, kahit na baka isipin nyo kasi pag may MacBook hindi mo na siya magagamit, so magagamit mo pa rin siya. Halimbawa, pwede mo rin siyang gamitin ng USB or Wi-Fi. Tulad nito, no? Tatanggalin ko tong kanyang charger, disconnect. Ayan, subukan natin ulit i-connect. Ayan, connect na siya ng automatic. So ganun siya. So isa siya sa mga neat features, no, ng maaaring sabihin ng iba, no, hindi niyo siya kailangan. Pero ganun talaga kanya-kanya tayong trip sa buhay. Kung ano yung magpapasaya sa atin, go natin yan guys. Okay, thank you for watching.